Para sa akin po medyo frustrating kasi pumunta po kami dito na handa. Para sa akin po, parang waste lang po yung laro kasi nag-show up rin po kami. Tapos yung ibang team nag-show up. Practice para mas maging perfect yung laro. Always have to show up. Kahit tinatamad po kayo, showing up is the most important part. So, syempre dahil nga sa nagkaroon tayo ng default system na nangyari today's game between Lycans and City Catsalon at ang hinihirang na nga na best player of course si Kobe at ang defensive player of the game ay si Bantuwas. So sa mga ganitong pagkakataon sa ganitong sitwasyon, ano ang pakiramdam na nagkaroon ng mga ganitong defaulting at umantong sa ganitong situation? Ano na lang ang ano sa tingin nyo? Anong naiisip nyo? Anong nararamdaman nyo sa ganitong sitwasyon? Para sa akin po medyo frustrating kasi pumunta po kami dito na handa, and although may mga players din po kami na hindi makakarating, pero still punta pa rin po kami para maganda sa game. Pero yung positive effect naman po nun para sa amin is wala rin po kaming pagod para manalo. So at least nakuha namin yung win, and yun yung pinaka-importante sa lahat. Ikaw naman, Kobe? Yes? Same. Give your para kasi baka sabihin naman nung coach mo. Para sa akin po. Siyempre as a player, no, as ano yung nararamdaman mo para sa akin po, parang waste lang po yung laro kasi nag-show up rin po kami. Tapos yung ibang team nag-show up. Ayan. So ano ang magiging as a young generation ng basketball player, may bibigyan yung advice. Siyempre para naman hindi lang yung matatanda ang tatanungin natin. Siyempre as a young generation basketball players, ano maging advice nyo sa mga ganitong mga pangyayari? Para sa akin po as a young generation po ng basketball, lagi ko lang po tinatandaan is always practice para mas maging perfect yung laro mo. Kung ano man yung mga pagkakamali mo sa laro mo, pwede mong bawiin yun next game. So kailangan talaga prioritize practice talaga, and yun, makikita mo lang naman yung result pag yun nga, lagi kang nagpa-practice, makikita mo sa lahat ng laro mo. So correct mo lang yung mga mistake mo and play basketball. Yes, very well said, Jaydan. Ikaw naman, Kobe? Para sa akin po, as a young generation po, always have to show up. Kahit tinatamad po kayo, showing up is the most important part in practice. Yun. Ayan. So yan na ang narinig nyo ang mga saloobin ng mga younger generation sa paglalaro ng basketball dito sa Qatar. So any message na lang sa inyong team, and baka meron pa kang nakalimutan kasi other tournament kasi yung mga interview natin kay Bantuwas. So ayan, batiin nyo na, shoutout nyo na, at kung ano man yung mga gusto nyo naisip na sabihin nyo na. Sa akin naman po, shoutout naman po dun sa mama ko na nasa bahay, laging nanonood sa mga matches ko. And shoutout din po sa sponsor ng PLBL. Yes. And shoutout ulit sa Boss Gio Pares at sa Marley Cacargo. Nakakarami na siya. At saka kay Ma'am Z sa Sublimations. Alright. Yun lang. Maraming salamat po sa sponsor. Alright. Congratulations Bantuwas and Kobe. Any message? Any Shoutout po sa nanay ko nanonood po. Tsaka kapatid ko po. Kasama mo sila. Okay, grabe, napaka-supportive ng parents and family ni Kobe. Tsaka shoutout po kay Peter, birthday niya po today. Happy birthday, Peter. Happy birthday, Peter. Classmate mo ba si Peter or ano? Player po ng kaibigan ko po. Parang kabatch ko lang po. Sa player? Anong team? Falcons. Sa Falcons. Ayan. Oo. Alright, so yan po from Kobe and from Bantuwas of Team Lycans. Congratulations sa inyong sweet victory for today's match. Alright, thank you.